Hi, Chinkers! Isang magandang araw para sa ating lahat. Tunay nga na every gising is a blessing. At sa pagharap natin sa araw na ito, nawa ito ay maging kapaki-pakinabang at maging matagumpay tayo sa lahat ng ating gagawin. At kung ikaw man ay may pinagdadaanan, huwag kang sumuko, laban lang sa buhay. Minsan kailangan natin baguhin ang ating mindset at maging positibo lamang ang ating disposisyon sa buhay. At magandang sinisimula ng araw na productive agad. Katulad ko, ito na ang aking nakaugaliang routine. Naglilinis na ako ng aming paligid. Nakakadagdag kasi ng stress kapag makalat ang paligid. At ngayon nga pala magluluto ako ng talibubong kitang. Kaya gagamit ako ng mga dahon ng alagaw. At nakakatuwa nga itong dahon ng alagaw na ito na kusa lamang tumubo sa aming isla. At sa pag-prepare ng ating almusal, actually brunch ko na ito, ako'y maghihiwa ng mga gulay na gagamitin natin sa talibubong kitang. Kinakailangan natin ng kamatis, sibuyas, bawang, at ng dahon ng alagaw. By the way, mamaya nga pala excited na ako dahil gagala kami ng aking partner. Pupunta kami ng Morong. Actually, matagal na naming planong pumunta ng Morong. Pero sobra kasing naging busy itong mga nagdaang araw. At ito nga, kung kailan biglaan ang lakad, biglaang nagplano, yun pa yung natutuloy. At sa sobrang kabisihan nga namin ng aking partner, hindi na namin na-celebrate ng mismong araw ang aming 2nd year anniversary. Kaya ito talaga yung aming celebration. Sabi nga, it's better late than never. And going back sa ating niluluto, ito na yung mga dahon ng alagaw na kinuha natin kanina. So make sure na hugasan natin ito. At atin itong hihimay-himayin at hihiwain ng maliliit na piraso. Paborito ko talaga itong talibubong kitang. Una kong natikman to kay mama at specialty niya tong dish na ito. Bukod sa pwede nyo iluto ito sa isdang kitang, pwede rin kayong gumamit ng ibang isda tulad ng isdang tilapia. Hayaan nyo sa iba kong vlog or video ipopost ko yung detailed na recipe nitong talibubong kitang. Actually, mahilig talaga ako sa isda, kaya iba't ibang luto tulad ng escabeche, masarap din yun. Isa rin sa paborito ko yung paksiw, yung totsyong bangus, sarsyadong isda, tas yung mga pinangat. Eh talaga naman pag ganun ang ulam, mapapa-extra rice ka talaga. At nagbabawas din kami kasi ng pagkain ng mga red meats, mostly mga white meat at mga seafoods yung aming kinakain. At matapos nating lutuin at parang paksiwin yung ating isda, lalagyan naman natin siya ng mga palaman. And lastly, babalutin natin ang isda ng dahon ng alagaw at atin itong ipiprito mamaya. Kayo ba nakatikim na kayo ng talibubong isda? Sa mga nakatikim dyan, di ba ang sarap? Yung iba nakakita pa nga ako ng version na naglalagay ng konting gata. And para mas maging even ang pagkakaluto ng ating isda, pinakpan ko na ito. And voila! Ito na ang ating finished product ng talibubong kitang. Kain tayo! And meanwhile, dahil marami na kaming mga hinog na mangga, kaya naisipan kong gumawa ng ice candy na gawa sa mangga. Sobra kasing daming mga tanim na puno ng mangga ni tatay sa paligid ng resort. Kasi ito yung paborito niyang prutas, kaya ang dami niyang tanim sa paligid. Pero since pinagbabawal namin siyang kumain ito, kaya ito gumagawa ko ng paraan para hindi masayang yung mga mangga. It's either yung iba pinapamigay, binebenta, at ito gumagawa din ako ng mga cakes or even mga desserts out of mangoes.
Hayaan nyo, sa susunod kong vlog, magpo-post ako ng mga recipes na gagamit tayo ng mangga. And by the way, mas ginawa nating extra special ang ating ice candy dahil ginagyan natin siya ng dark chocolate. And nung kinahapunan, after ng work ng aking partner, umalis na kami at pumunta ng Morong. Grabe, sa wakas natuloy din. At syempre, hindi mawawala sa aming pupuntahan ang Loleng's Hochoan. Kilala ito sa Morong sa mga luto nilang Vietnamese katulad ng hocho at ng banh mi. At marami ng mga kilalang personalidad ang nakakapunta sa lugar na ito. Pati mga motorcycle riders, mga vloggers, marami na rin nakapunta dito. At dalawa na yung branch ng Loleng's dito sa Morong at ito yung kauna-unahan nilang branch. Bukod sa napakasarap na aming mga in-order, napakabilis din ang service nila dito. Ay talaga namang sulit ang araw na ito. Thank you, Lord! At dahil maaga pa para umuwi, kaya naisipan ng aking partner na pumunta muna kami sa Kabog-Kabog View Deck. Grabe, ang ganda talaga ng lugar na to. Talaga namang sulit na sulit ang aming date ng aking partner. Thank you, Lord, for this day.